And hello guys, welcome back dito sa ating YouTube channel. Panibagong araw at panibagong update na naman ang ating pag-uusapan ngayon. So ngayon guys, ating gagawa ng reaction video. Ito in-upload ni Lobes Castle na may pamagat na Duterte. At ano ang pamagat niya? Duterte, may isiniwalat China, wawasakin ng Pilipinas. Pag hindi ako sumunod, gigirahin tayo ng China. So, nako naman talaga guys, no? Huwag naman sana mangyari yung gera na yan kasi hindi pa tayo handa. At higit sa lahat, nako, ang daming masisira. Talagang hindi natin kakayanin if ever man na magkagera between China and Philippines. So, ngayon ating bibigyan ng reaction itong video ni Melbs Castle. So, sa mga hindi pa nakapag-subscribe kay Melbs Castle, huwag kalimutan mag-subscribe sa kanyang channel. And of course, huwag kalimutan mag-like, share, comment sa ating video, and mag-subscribe na rin. So, ngayon ating panonoorin itong in-upload niya na talaga namang nakakakilabot. So, ito, let's play this video. Kumpirmado na. Trinaydor tayong lahat ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pinangalanan na kasi ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Mao Ning kung sino ang Pangulong nangako sa China. Ito na guys, nagkakabistuhan na. So, noong una, deny na deny. Merong nagsabing merong agreement, merong nagsasabing walang agreement. So, ito, galing na to kay Prime Minister Spokesministry, kay Mao Ning. So, talagang hindi na natin to maitatanggi na meron talagang nangyayaring agreement between last admin and Chinese government. Kundi si former President Digong. Inamin na rin ni President Duterte na nangako to. Dito pinangako raw na aalisin ang BRT Sierra Madre. Ibig sabihin ba nito, pumayag si Duterte? Kaya pala guys na ang lakas loob ng itong mga Chinese na to na mangharas at ayaw nang ipa-repair yung Sierra Madre na yan kasi baka isa sa mga agreement nila no na kapag nasira na yung Sierra Madre is kukunin na lang nila ito ng pusa. Diba? So malay natin baka isa yun sa mga napag-usapan nila. Lumayas tayo sa sarili nating teritoryo. Ba't naman ganun PRRD? Atin ang West Philippine Sea, ba't ka pumayag sa kagusto? Kawawa naman yung salitang lumayas kayo sa sarili ng teritoryo. Di ba? So, wag na lang natin idaan sa tamang usapan. So, idaan na lang natin sa dahas para at least mamamatay tayong lumalaban. President Xi Jinping, ano ang dahilan mo? 非方违背承诺，拒不拖走仁爱礁非法坐滩的军舰。二是矢口否认杜特尔特政府时期同中方达成的君子协定，在海上。So, totoo talaga guys no na may gentleman's agreement. So, hindi na natin maitatanggi yan from spokesministry na yan ng China. So, sino pang magdi-deny dyan? Di ba? So, wala na. Booking na. Nagkabukuhan na. Dito pinagbantaan pa tayo ng China kung ayaw raw ng Pilipinas ng malaking gulo at mananatili ang kapayapaan sa West Philippine Sea. Panindigan ni Pangulong Marcos ang ipinangako ni Duterte. Itigil na rin ang pagsasaayos ng barko at lumaya. Kaya pala nung in-interview si Duterte na sobrang galit na galit siya kay BBM, may malalim palang dahilan itong nangyayari na to. Kasi ang gentleman's agreement na to, yan yung isa sa dahilan kung bakit nagkakaroon ng tension dyan sa ating West Philippine Sea na yan. So sana yung ginawa sana ni former President Duterte, sinabihan niya sana noong unang lingkod pa lang ni BBM, no, ni President Bongbong Marcos na ito Marcos, may agreement tayo sa China. So
dapat hindi na natin galawin yan, dapat sundin natin to para naman at least alam ng ating Pangulo ni Marcos na ay ganyan pala yung mangyayari, di ba? At least aware siya sa mga magiging ano tawag doon, mangyayari. Ang lahat sa West Philippine Sea. Dito papayagan raw ng China ang Filipino fisherman na mangisda. Pero dapat daw magpaalam tayo sa mga Chinese. Nakakadismaya ano. Wow naman. Tayo pa mismo sa sarili nating teritoryo, magpaalam tayo sa mga Chinese bago tayo mangisda. Kahibangan yung mga kahibangan na yung dahil ganyan, guys. Pangako ni Duterte, tayo pa ang dapat sumunod sa China. 中方要求菲方立即拖走该舰，恢复仁爱礁无人无设施的原状。愿从人道主义出发，在事先向中方通报，并经现场核查后，允许菲方实施运补。中方将全过程予以监控。 Sisihin man natin So, si diba? Duterte, pero ayaw daw nitong Yun din, makipagpera sa yun China. talaga, yun pala yung agreement nila. Buhay ng mga Pilipino dahil lang sa West Philippine Sea. Pinagbantaan raw ito noon ni Chinese President Xi Jinping na malaking gera ang mangyayari pag naghukay ang Pilipinas doon. Pero bakit hindi pumayag si Duterte? Bakit nanaig ang takot sa kanya na baka gerahin tayo ng China? Mr. President, we would insist that that China Sea, or not the whole of it, but there is a part of the China Sea that belongs to the Philippines. And since I would want to, get savings, ako na I will dig my oil there. I just want to let you know. Ito ang sagot ni Xi Jinping. Ano yung sagot I'm tayo? afraid you cannot do that. Sabi ko, why, Mr. President? Diniritso ko na siya. Sabi niya, please do not do it for the life of me. We are friends and I do not want to destroy that friendship. So what is in your mind, Mr. President? Sabi niya, because it would be in trouble. Totoo nga ang balita noon. Kung hindi makakapaghukay ng langis ang China sa West Philippine Sea, sisirain nila to ng buong buo. Every time we publicize the illegal presence of the Chinese maritime militia that are swarming within our exclusive economic zone, the Chinese government, a few days after it's publicized, they will eventually leave. Based on the recent survey, more Filipinos now are aware of what's happening in the West Philippine Sea. And more than 80% Filipinos are supportive with our efforts in responding to China threat in the West Philippine Sea. More countries are extending security cooperation. More countries are pledging their support for the modernization of the armed forces of the Philippines and even the capability building of the Philippine Coast Guard. Malinaw na ang lahat. Trinador tayo. So, dapat talaga pagtuunan ng pansin ng ating presidente yung pagpalakas ng ating Philippine assets, no, para sa ating Philippine Coast Guard at saka sa ating Armed Forces of the Philippines para hindi tayo basta-bastang bulihin na lang ng China, guys. Ang lahat ni Duterte. Pero iniisip lang pala nito ang kapakanan ng mga Pilipino. Pagbantaan ka ba namang bobombahin ni Chinese President Xi Jinping? Talagang no choice si Digong. Kaya siguro naghahanap ng tropa si Pangulong Marcos ngayon para just in case na maghukay tayo sa West Philippine Sea, may mga bansang handang may paggera para sa atin. Kayo, anong inyong reaksyon sa nakakagulat na balitang ito? Hindi rin tayo sure dyan kung talaga bang tutulungan tayo ng US, tutulungan tayo ng Japan, Australia, pag nagkagyera na, di ba? Kasi alam naman natin itong Amerika, itong Europe, na pira-pira lang din yung usapan. And baka nga lang, papautangin na lang tayo ng Amerika. Talas, kayo Pilipinas, kayo nang bahala dyan. So, kumuha na lang kayo dito. Umutang na lang kayo ng mga armas. So, bahala na kayo sa buhay nyo, di ba? I-komento sa baba ang salopin. Ipagdasal na lang talaga natin, guys, na hindi magkagyera
So sana'y magkaayos na yung bansa natin at saka nitong China. So para wala ng gulo kasi talagang saan tayo pupulutin if ever na magkagyera man